At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral at tayo po ay sa Kapitulo 15 pa rin at ipapatuloy po natin ang pag-aaral at itutuloy po natin sa 21 ang aking babasahin hanggang sa talatang 28. At ito, panguna ko po pagbasa, sundalan niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. At dito po sa 21, dito sinasabi, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamamatay, ganyan naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Katapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makibagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat nila kailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga katalampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapot kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagay ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya ito po muna ang ating pagbubulay-bulay sa hapon ito. Kaya kung ibabalik natin sa basahin uli natin yung 21 at saka 22, kaya nga dito sinasabi, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli. Ang tinutukoy nga po dito, kung ating mapapasin, ito po sa 22, ito po si Adam at ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi sa 22, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya makikita natin sa panahon po ni Adam ay doon po nagkaroon ng kamatayan ang tao simula po nung sila'y magkasala. Wala po kasi nga po siya na nadala ng kanyang asawa. Kaya nga ang tao po ay nagkaroon ng kamatayan. Kaya kung mapapansin natin ay nung panahong hindi pa sila nagkakasala, sila'y walang kamatayan. Kaya simula lang po nung sila'y suway nila ang Diyos, doon po nagkaroon ng kamatayan ang tao. Kaya kung ating babalik-aralan, tingnan natin sa Genesis kung paano po nangyari, nagkaroon ng sinasabi dito na kung sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan. Yun po ay sa pamamagitan nga po ng taong si Adam. Dito po sa Genesis 7, ating summarize na lang ang mga pangyayari kung makikita natin. Dito po, simulan natin sa 2. Genesis 2. Simulan na lalangin ang tao. Dito po sa Genesis 2:7, ito po sinasabi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya doon po yung una ng lalangin ang tao. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden. Sa dakong silanganan, inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin,
gayon din ang punong kahoy ng buhay. Yun po ang doon po sila nagkakaroon ng buhay. At yun po, meron doon po ilagay ang Diyos na punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya nga, dito po ay sinabihan sila ng Diyos. Dito po sa 2:17 nitong Henesis, sila po ay sinabihan doon sa mga punong kahoy na yan. Sabi sa 2:17 ng Henesis, sabi, datapos sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yun po ang bilin sa kanila ng Diyos, ang utos. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Doon po sila nagkaroon ng kamatayan nung po sila ay nagkasala. Kaya nung po sila sabi, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Kaya, story short na lang dito sa Genesis 3, sa talatang 17, kaya nga ang sabi ng mangyari na sila'y kumain, ay sabi dito sa 3:17 ng Genesis, sabi, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain iyon. Ang sabi ng Diyos ay, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya na sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Doon na po nagsimula yun. Doon po noon ay meron doon po nakalagay na punong kahoy ng buhay. Na sila po pag nakakain noon ay sila po nabubuhay. Pero nung sila po magkasala, sinabi sa kanya, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Nung po sila nagkaroon na sa kanilang pagpapagal, doon na sila kakain, sabi. Sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang sisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Yun na po ang nangyari sa kanila na simula nung sila'y kumain at sila'y sinuway nila ang Panginoon, sabi. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sila po ay mauuwi na sa lupa. Kaya nga sila ay sinasabi nagkaroon na sila ng kamatayan. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ang lalaki, ang kanyang tinawag ng Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ay naging ina ng lahat ng nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa na mga kasuutang balat, at sila'y dinamitan. Ngayon nung una po, nung hindi pa sila kakasala, sila po'y walang kamatayan. Kaya simula po nung sila'y magkasala, doon na po ay pati yung kanilang kakanin ay sa kanilang pawis manggagaling. Sapagkat meron nga po sila doong punong kahoy, yung nga po sila binasa ko sa inyo, yung sa 2:9 na dito may pinatubong, sabi, at pinatubong ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halaman. Yung pong punong kahoy ng buhay na yan po ay sinabi na rin sa aklat ng Apokalipsis na pagdating po natin sa isang bagong langit at isang bagong lupa, ay diyan po ay meron ding ilalagay na punong kahoy ng buhay. Kung makikita po natin dito sa Apokalipsis Kapitulo 2, sapagkat sa panahon po noon ay sila ay hindi sa kanilang pawis kumukuha ng kanilang pagkain. Yun po meron doon po ng kahoy ng buhay. Dito sa Apokalipsis 2 talatang 7, dito sinasabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yan nga po ang ilalagay doon sa isang bagong langit at isang bagong lupa. Kung makikita ninyo dito sa Apokalipsis 12, sa 22 pala, Apokalipsis 22, talatang 2, dito ay sinasabi, sa gitna ng langsangang yaon, ito po yung yung pong ating ipangako sa atin, yung isang bagong langit at isang bagong lupa, sabi. Sa gitna ng langsangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. Hindi na magkakaroon ng sumpa kasi yung Eva at Abadag nga po ay sila po sinumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon. Sila ay paglilikuran ng kanyang mga alipin. Kaya nga, yung po ang sa panahon ni Eva at ni Adan ay doon nga po ay siluway nila ang utos ng Diyos. Kaya nga po nagkaroon na ng kamatayan ang tao. Simula po noon ay nagkaroon na rin ng bilang. Simula doon nung sila ay magkasala, makikita nyo diyan kung ilang taon ang naging kinabuhay ni Eva at saka ni Adan, at sila'y namatay. Kaya nga sabi, pag kayo kumain, walang pagsalang, kayo mamatay. Hindi po yung pagkakain mamatay na kagad. Hindi po. Nagkaroon na po ng kamatayan ang tao. Ito po sinasabi sa atin dito sa ating binabasa sa 15:21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan. Nga po. Sa pamamagitan naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli. Yung po naman dumating ang ating Panginoon ay siya po, nasa kanya po ang pagkabuhay na maguli. Kung tayo po ay sa kanya ay sasampalataya. Kaya kung mababasa natin dito sa aklat ng Tigaroma, Kapitulo 5, simulan natin sa 12. Kaya nga dito sinasabi sa Roma 5:12, ganito. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, yung po yung kay Eva. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, sila po yung nagkasala. Hindi po sinaway ang utos ng Diyos, sabi. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Kaya nga, naranasan na po, nagkaroon na po ng kamatayan. Nung hindi pa sila nagkakasala, sila po'y makita din, sila'y nabubuhay. Kasi meron doon punong kahoy ng buhay. Sabi. Sapagat ang lahat ay nangagkasala, yun po, yan nga po ang ating minana na rin. Sapagat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit, hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Hindi po ibibilang kung wala. Sila po binigyan ng sila po inutusan na huwag kakanin. Kaya po ang sabi, ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga tuloy natin, sabi, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi doon sa hindi nagkasala man na tulad ng pagsalangsang ni Adam. Kahit po tayo hindi nagkasala ng katulad ng pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating, ay tayo po'y nagkasala rin. Tayo po'y minan natin. Kaya nga sabi, bagaman ang kamatayan ay nagari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala, kahit hindi tayo nagkasala ng tulad sa pagsalangsang ni Adam. Kahit hindi tayo nakakuha doon, ay tayo po'y inamanan natin yung kasalanan na yan, na siyang anyo na yung darating. Tatapat, ngayon din, ang kaloob ng walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Ito po naman sa atin, yung po hindi gaya ng pagsuway. Sapagat kung ang pagsuway ng isa'y nangamatay ang marami,
lubha pa sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Yesu Kristo. Kaya nga, yun po ang sinasabi sa atin. Ituloy na lang natin, sabi. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala. Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Tatapat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, yung nga po yung kay Adam, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Hindi na po nagkakaroon ng kamatayan. Lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Ano po yung katuwiran? Yun po yung ating pananampalataya sa makabagbagay si Kristo Jesus. Yesu Kristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang paghatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Yung nga po yung sumuway sina Eva at Adan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang paghatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Alin po yung gawa ng katuwiran? Yung po ating para sa Kristo. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao. Ano po yun? Sa ikaaring ganap. Sa ikaaring ganap ng buhay. Ano po yung kaloob na walang bayad na dumating sa lahat ng mga tao? Sa ikaaring ganap natin. Ito nga po yung sinasabi dito sa Roma sa 23 na sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ano po yun? Ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat sina po ang umako ng ating mga, kung ati pong matatanggap, kung ati siyang masasampalatayanan. Kaya nga, yung nga po yung ating nililiwanag na yung sinasabi sa atin dito, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamamatay, yun po sa pagsuway. Ganyan din naman kay Kristo, sa ating Panginoon Kristo, ang lahat ay bubuhayin kung tayo'y sasampalataya. Kung kaya sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Yun po ang kaloob ng Diyos sa atin na walang bayad. Kaya nga may sabi dito, kung saan walang pagsalansang, wala din namang, kung saan walang kautusan, kung tayo hindi sinasabi ng kautusan, wala rin tayong pagsalansang. May talata po noon. Na sinasabi dito sa Roma 4:15, sabi, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, dapat kung saan walang kautusan ay wala rin tayong pagsalansang. Kung saan tayo hindi sinasaway ng kautusan, hindi tayo sumasalangsang. Kaya tuloy natin sa 23, sabi dito, datapwat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ang ating pong Panginoon Kristo, siya po ang pangunahing bunga, sapagkat siya po ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang ating mababasa dito sa Kolosas Kapitulo 1, sa talatang 15 ay sinasabi dito na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay. Siya po yung panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya po ang pangunahing bunga. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at
ukol sa Kanya. Yung po lahat ng yan ay ukol sa ating Panginoon. Sabi, siya ay una sa lahat ng mga bagay. Siya po ang una sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya nga po yun na sinasabi sa atin sa 23, dapat ang bawat isa sa Kanyang sariling katayo, si Kristo ang pangunahing bunga. Siya po ang pangunahing bunga. Siya rin po ang sinasabi, siya rin ang panganay sa mga patay. Na dito nga, yung isusunod natin sa 18 ng Kolosas, sabi 1:18, sabi, siya ang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia na siya ang pasimula. Kaya nga po siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya nga, siya po ang pangunahing bunga. Kaya nga sabi, datapot ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo. Yung pong lahat ng kay Kristo, yung pong tunay. Sa kanyang pagparito, sapagkat siya po'y bababang muli. Sapagkat siya po'y bababang muli at tayo pong lahat ay bubuhayin. Yung pong mga kay Kristo. Kaya nga kung ibabalik natin sa 22, ay sabi, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay mga mamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Yung pong mga kay Kristo. Yung po ay ang ibig sabihin po na yun po yung sa unang pagkabuhay na maguli. Sa kanyang pagparito. Kaya nga tayo pong mga kay Kristo, tayo mga namatay kay Kristo, kung ating ibabalik do sa ating napag-aralan dito po sa Tesalonica Kapitulo 4. Kaya nga, ano sabi sa atin? Ganyan din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Kaya nga sabi, pagkatapos, kaya nga sabi sa 23, datapot ang bawat isa sa kanyang sariling katatayo, si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Tayo po lahat ay bubuhayin. Kaya nga yung unang Tesalonica Kapitulo 4, sabi sa talatang 16, sapagkat siya po'y bababang muli. Sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang muli sa langit. Sino ba ating Panginoon? Ang ating Panginoon Kristo. Sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang mga bubuhay na maguli. Kaya yun po sa kanyang pagparito. Yun po yung mga kay Kristo. Yun po ang mga bubuhay na maguli. Yun pong lahat. Yun po yung bubuhayin. Hindi po kasi sa kanyang pagparito, sa pagkabuhay na hindi po lahat ay bubuhayin. Yun lang pong mga kay Kristo. Kaya nga po yung nasabi sa atin Ganyan din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kaya nga, yung po lang ang unang bubuhayin. Sapagkat ito po sinabi na rin, like kung binabasa sa inyo, sa Apokalipsis, Kapitulo 20, sa talatang 5, kaya nga sabi dito, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Kaya nga sabi sa 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sino makakalakip doon? Yung pong mga kay Kristo. Yung pong tunay. Kasi marami nagsasabi sila kay Kristo. Pero hindi naman tumatalima sa ating Panginoon. Sabi, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ang mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yun po ay makakasama niya sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya po, ang lahat ay hindi bubuhay. Yun lang pong mga kay Kristo. Kaya ngayon nasabi sa atin, pagkatapos ay ang mga kay Kristo
sa kanyang pagparito. Kaya sa 24, sabi, kung magkagay darating ang wakas, pagka po ay pinuhay na maguli yung mga kay Kristo, at tayo inagaw. Kaya nga sabi, that kung magkagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, pagka po ibibigay na ng ating Kristo ang kaharian sa Diyos, sabi, sa makibagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghari, sapagkat po ililipulin niya ang lahat ang paghahari at ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Pagka nga po naagaw na at yung mga namatay kay Kristo ay nakuha na niya, yun po'y sinasabi, kung darating na ang wakas. Paano po, sapagkat ito pong kaharian, ito po'y ayun pong ibig sabihin nung pagka ibibigyan niya ang kaharian sa Diyos. Pagkat meron pong sinasabi dito sa Gawa, Kapitulo 3, siya po ang sabi dito sa 21, 3:21 ng Gawa, sabi. Taas na natin ng 20. Ang tutukoy nga po dito ay ating Panginoon Kristo, sabi. Upang kanyang suguin ang Kristo na itinalagay sa inyo na si Jesus, sabi, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa na siya'y kailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat. Ibabalik sa dati. Kaya nga sabi, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Yun po yung sinasabing sa atin sa 24, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makibagay sa Ama, siya po'y babalik. Siya po'y tatanggapin, sabi, na siya kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat panunguna. Ngayon po, kaya nga sabi sa atin, pagka tayo po binuhay na, tayo naagaw na, sabi, kung magkagay darating ang wakas, sabi, pagka bibigyan na niya ang kaharian sa Diyos, sa makibagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng lilipulin na po niya ang lahat ng paghari. Sapagkat nga, at ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kaya kung makikita natin yung pong sa Hebreo Kapitulo 10, sapagkat siya po ang sabi nga dito, siya po nung makapaghandog na ay siya umupo sa kanan ng Diyos. Ay sabi, ba't siya umupo sa kanan? Pero ang basahin lang po natin sa 12 ng Hebreo, ang sabi, ngunit siya nang makapaghandog na ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sabi, buhat noon ay naghihintay. Siya po'y naghihintay. Siya po'y naghihintay. Sabi, buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Siya po'y naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Kaya nga po ang sinasabi sa atin, pagka ay bibigyan na niya ang kaharian sa Diyos, sa makibagay sa Ama, pagka lilipulin na niya lahat ang paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kaya nga, kung sabi nga dito sa Efeso, Kapitulo 1, sa talatang 20, kaya nga sinasabi, na sa kanya ginawa kay Kristo, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay, kung siya po'y buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kanan sa sangkalangitan. Kaya siya pinaupo, siya po'y naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sabi sa 21, sabi, sa kaibabawan ng lahat na pamunuan at pamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating,
ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya. Yung nga po, yung nga sinasabi. Lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang puspos ng lahat ng mga bagay. Yung nga po yung sinasabi, yung pong lahat ng pamunuan. Kaya nga sinasabi, sa ibabaw ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan, kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap. Kaya nga sabi sa atin sa 24, sa makadbagay sa Ama, sa pagkalilipulin na niya, lilipulin po lahat niyan, lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Yan po'y kanyang lilipulin. Kaya nga, bago nga po niya lipulin, tayo po ay kanyang aagawin. Kasama lahat ng mga tayo pong lahat ng mga kay Kristo. Aagawin po muna tayo. Kaya nga, kung ibabalik natin sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 8, kaya nga sabi dito, inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Lahat po yan. Kaya nga sa lahat ng pamuno, kapangyarihan. Yung po'y pasusuko niya. Ngunit ngayon, hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sapagkat siya nga po'y naghihintay pa. Tayo po muna, pero bago po tayong pasukuin, tayo po muna ay aagawin. Nga po binasa ko sa inyo doon sa Apokalipsis. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya nga dito sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 20, kaya dito sinasabi, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Sabi, mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas. Tayo po inihintay natin. Kaya nga sabi, at sa kanyang pagparito, lahat tayo bubuhayin. Pagkatapos na kaya nga sabi, lahat ay tayo bubuhayin. Sabi, ngunit, gayon din namang kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kaya ito po ang ating inaantay. Sabi, ulitin ko yung Pilipos sa 3:20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Yun po yung pagdating, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Siya po ang magbabago sa katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Tayo po maging katulad ng kanyang katawan, ng kanyang kalwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, kung ibalik natin, gayon din sa Tesalonica 4, sa 17 na, 4:17, kaya sabi, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama niya sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin sa ganito'y nasa Panginoon tayong magpakailanman. Kaya nga, bago po pasukuin niya ang lahat ng mga, bago po dumating ang wakas, tayo po ay inagaw na. Tayo po ay nasa Panginoon na, sapagkat tayo po ay kasama diyan sa hahatol na yan. Kaya kung makikita natin yung sinasabi na tayo, kasi kung babalik natin sa tililiwanag para natin makita na tililiwanag, yung binasa natin sa 20 ng Apokalipsis, kaya nga anong sabi dito, mapalad at banal ang makalakip sa ubong ng pagkabuhay na maguli, sa mga ito wala ng kapangyarihan, ikalawang kamatayan, kundi sila magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghahari. Tayo kasama na sa maghahari, at mga gaharing kasama niya sa loob ng Israel. Tayo kasama na sa paghahari. Naagaw na po ang mga tunay na kay Kristo. Kaya kung makikita ninyo yung
Roma, Kapitulo 16, talatang 21, kaya nga ang sabi dito, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Inyong mga paa. Kasi kasama na nga po tayo na maghahari. Kasama ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Kaya kasama po tayo. Kaya nga yung po sabi, ulit natin 24, kung magkagay darating ang wakas pagka ibibigay na niya ang kariya sa Diyos sa makibagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghari, lilipulin na po yan katapos buong maagaw, at ang lahat ng kapamalan at kapangyarihan, lilipulin na po yan, sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay na niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kailangan po siya maghari hanggang sa mailagay na niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Na yun nga pong sinasabi sa atin sa unang Korinto 15 sa simulan natin sa 51. Kaya sabi ang kahuli-hulihan niyang lilipulin, ang kahuli-hulihan lilipulin kaaway, ang kahuli-hulihan kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaya makamakan natin itong unang Korinto 15 51, dito sinasabi, narito sinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ito isang hiwaga. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Lahat po babaguhin yan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pero yun po sa atin, yung sa unang pagkabuhay na ganyan din po ang mangyayari. Yung po mga nabubuhay, tayo po sa isang kasap mata. Kaya nga ulit natin, narito isasabi ko sa inyo ang isang hibaga, hindi tayong lahat ay nakatutulog, ngunit tayong lahat ay babagon, lalo na po yung kay Kristo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan natin itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Kasi hindi po ito pwede sa langit. May kasiraan po. Tayo bibisan ng katawang walang kamatayan. Sabi, kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayoy mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya nga sabi sa atin, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Saan naroon ang kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kasi kung tayo lumalabag sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, yung po ang kahuli-hulihan niyang lilipulin ay ang kamatayan. At meron pa rin pong sinasabi dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, sa talatang 14, kaya nga sabi dito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagatang apoy. Sabi, ito ang ikalawang, ito naman po ito sa mga hindi nakasama sa unang pagkabuhay ng maguli. Kasi lahat po tayo babaguhin eh. Yung isa doon sa dagatang apoy. At yung isa ay
makakasama ng ating Kristo. Tayo po, lahat bibisa tayo ng walang kamatayan. Kaya nga yung pong sa yung isa ay sa ikalawang kamatayan, sabi, at ang kamatayan at ang Hades ay bilis sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa mga bagay ang dagat-dagatang apoy. Iba po yung Hades doon sa dagat-dagatang apoy. Yung pong Hades ay doon po napupunta kasi matagal pa po yung paghukom eh. Yung pong mga namatay ay doon mapupunta sa Hades ng pagdurusa. Kaya nga ako'y natatawa doon sa iba, see you in heaven. Ewan ko, doon ko nga kayo napunta. Pero dalawa lang po ang kinapupuntahan yan. Yung pong kay Kristo, ay liliwanagin natin yan. Doon lang sa Hades, doon po napupunta ang mga hindi sumampalataya at hindi tumalima sa katotohanan. Tulad nga po, kung makikita natin yung sa mayaman at kay Lazaro sa aklat ni Lucas. Saan ba yun? Sa Lucas. Sa 16, kung saan napunta yung hindi kay Kristo. Yung po mga namamatay na hindi sumampalataya, ay yung po sa Hades napupunta. Ang ibig po sabihin ng Hades ay alab, apoy. Sa Lucas 16, talatang 22, dito ay sinasabi, at nangyaring namatay ang pulubi at siya dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. Kaya nga sabi sa 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Yung pong namatay din yung pulubi. Pero siya ay nasa Hades, sabi. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Doon po napupunta. Ano po sa English? Hell. Sa impyerno. Pero yan po, hindi pa po yan ang dagat-dagatang apoy. Tandaan po, hindi pa po yan ang dagat-dagatang apoy. Kaya nga, diyan po napupunta. Yun po, kasi ito po yung sinabi ng Ate Preso Cristo, sapagat hindi pa po siya dumadating. Pero saan po naman, wala pa po kasi, hindi pa po dumating ating Panginoon, tayo po ay aagawin pa, pati mga saan po naman napupunta ang mga namatay kay Kristo. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, saan po tayo napupunta? Kung tayo'y mamatay, yung mga tunay na kay Kristo. Sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, ang sabi nga po ni Pablo rito, sa 8, ang sabi ni Pablo, malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan kasama ng Panginoon. Noong una po, sila po'y nasa sinapupunan na, sapagkat hindi pa po nagkakatawang tao ang ating Panginoon. Ngayon po sila nagkatawang tao na, at hinihintay natin, pagka po tayo namatay, tayo po'y mapasatahanan kasama ng Panginoon. Yun po ang sabi. Kaya nga, ang sabi sa Colosas, sa kapitulo 3, talatang 3, kaya nga ang sabi, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung pong ating buhay, pagka tayo po'y namatay, pero yung pong hindi kay Kristo, saan po napunta? Sa Hades ng pagdurusa. Kaya nga sabi, at ang Hades ay ibinulid sa dagat, yung po'y ibubulit pa sa dagat-dagatang apoy. Pero habang sila'y nasa
sila'y naghihirap doon sa alab. Pero yun po mga kay Kristo, pag namatay, tayo po nasa tahanan kasama ng Panginoon. Kaya nga, yun po sila binasa ko sa inyo sa 2 Korintos 5:8. Sabi ni Pablo, malakas ang loob namin, ang sabi ko, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapa sa tahanan kasama ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa 9, kaya nga ang amin namang pinagsisikapan, ngayon data yung pagsisikapan, maging sa tahanan man o di kung wala pa tayo doon, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Maging tayo kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat pagka tayo namatay, sabi sa 3:3 ng Kolosas, sapagkat kayo namatay na, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung ating po tayo po yung kasama, natatago yun po yung ating buhay. Alam mo yung ating buhay? Yung po yung ating kaluluwa. Yun po yung hininga ng buhay. Kaya nga sabi sa 4, pagka si Kristo na ating buhay ay nahayag, yung nga pinahayag na, sabi kasi po ibababang muli, sabi, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kalwalhatian. Makakasama na po sapagkat tayo bubuhay mag-uli, yung po mga namatay. Makakasama na po tayo sa kalwalhatian. Kaya, alam po natin, yung pong mga namatay kay Kristo o yung hindi mga namatay kay Kristo, kung saan napupunta. Kaya, tuloy natin yung 27 at 28, kaya nga sabi dito, sapagkat ang kahuli-huling kaaway nalilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga pa. Pasusuko yung lahat yan. Yung pong sinasabi sa 24, yung lahat ng paghahari, lahat ng kapabahalaan, at kapangyarihan. Yung po'y pasusukoin niya, sabi. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Tatapat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Tinangi po yung pong nagpasuko. Yun po yung ating Panginoon. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko sa kanya, kung magkagayon ang anak rin ay pasusukoy naman na nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Dito po ay meron tayong liliwanagin. Sapagkat yung nga pong isa ay ibang nangangaral na rin ito, kaya nga daw po hindi nila matanggap na ang Diyos at Ama ay isa. Sapagkat kasi daw yung anak ay pasusukuin. At meron pa yung ibang mga talata sila sinasabi. Pero kung ito po'y pag-aaralan ninyo at babasahin niyo sa English, dalawa pong salita ang ginamit dito Isang subject and subject. Magkaiba po yun kung basahin natin sa English. Hindi po pinasuko ang anak. Sa 15:27. Basahin natin sa English. 27 at 28. Parang hindi ako masyadong magaling sa English sabi. For he had put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, but put all things under him, that God may be all in all. Iba po kasi iyong subdued to subject. Kaya nga po siya sabi, yung binasa ko sa inyo kanina, hindi po siya pasusuko, siya po sa subject sa Diyos. Kaya nga siya kailangan tanggapin hanggang sa pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Pagdating po pag natapos na po, kaya sabi ko, yung binulit ko sa inyo, binasa ko sa inyo sa 3:21 ng mga gawa, sabi, na siya kinakailangan tanggapin ng lahat hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Na sinilita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang banal na propeta buhat ng una. Siya po'y, kaya nga meron din sinasabi dito sa Juan 6, siya po'y babalik
sa kinalalagyan niya nung una. Sa 6, si 62 ng Ebanghelyo ni Juan, kaya nga ano po sabi dito, ano kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroon niya ng una? Saan po siya naroon ng una? Kaya yung Pilipos, na sabi ni Pablo, bago siya magkatawan tao, nakitulad sa mga tao, ay siya nasa ano? Siya po'y nasaan yung Diyos. Kaya kung nabalikan natin yung Pilipos 2:5, sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-isip na ito'y na kay Kristo din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na rapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, nag-anyong alipin nakitulad sa mga tao. Kaya nga, hindi po kasi nila pinag-aralan yung mga baka sasabihin, ang anak ko ay pinasuko. Hindi po pinasuko ang anak. Iba po yung subject to subjude. Yung subjude, pinasuko. Pero yung sa subject siya sa Diyos, iba po yun. Babalik, yun po ibig sabihin, babalik na siya sa kinalalagyan niya ng una. Kaya dapat, ito po ay ating pinag-aaralan. Hindi po tayo basta basa lang. Kaya nga ako po, pagka nagbabasa, titingnan ko rin sa English. Kung ano po yung sa English. Para po tayo may paliwanag natin ng maayos. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral. At tayo po tutuloy natin sa mga susunod nating pag-aaral. Saan ito?